Namumuro na mga kababayan si Pacquiao, Pastor Kibuloy. Bakit niya Mr. Maravillas? Sabi nga sa Bible, the writings on the wall is, becoming clearer and clearer. Mene, mene, tekel, oparsin. Ano yun, Mr. Maravillas? Yun ang writings on the wall na nasusulat po sa Daniel. The Book of Daniel, mga kababayan. Tinimbang ka, ngunit kulang. At kailangan ang inyong karyan ay magtapos, mga kababayan. Bakit niya Mr. Maravillas? Kasi ito po yung balita ngayon, published by Politico News. Sabi dyan, with US closing in on Kibuloy, Rodi Duterte named Administrator of Kingdom of Jesus Christ Properties. Inappoint po si Maudigs bilang administrator po ng kaharian ni Pastor Gibbs. Inappoint ng disappointed son. Yan po, mga kababayan. FPRRD appointed as new property administrator of Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Jesus Christ Media Arm, Sunshine Media Network International, announced former President Rodrigo Duterte's appointment in view of the arrest warrants against its founder, Apollo Kibuloy. So, yan po ang mga pangitain. The writings on the wall is becoming clearer and clearer. Sabi sa Daniel 5, verse 25, Mene, mene, tekel, ofarsin. God has counted the days until your kingdom will end. Yan ang ibig sabihin po ng mene. Yung tekel, mga kababayan, sa mene, mene, tekel, tinimbang kaan niya, ngunit kulang. You see? And yung ibig sabihin ng oparsen, your kingdom is being taken from you. Pero adya Mr. Maravillas, yung kaharian niya, ipinasa kay Maudigs. May bagong king. Administrator, mga kababayan, pati po si Maudigs, malamang yung kanyang mga araw ay patapos na rin. What if biglang magbago yung isip ng ating Pangulo at biglang papasukin na yung ICC? Ikaw na naman niya, Mr. Maravillas. Di ba sinabi na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan? Sabi po, mga kababayan, sa matagal ng kasabihan, nothing permanent in this world, only change. Kung biglang magbago yung hangin. Yung ihip ng hangin, mga kababayan, di ba? But before ko sa inyo ibigay yung full story ng mga balitang yan, pati yung kalagayan ng ating First Lady Imelda Romualdez Marcos, kasi di ba nagkasakit, nagka-pneumonia. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito po yung bago naming product, iGlow Serum.
whitening siya po. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur before and now. Dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger po sa mga inquiries ninyo, Riz Maravillas on FB. Ayos pa. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. By the way, ito pala yung bago naming grupo ng mga media influencers ng Pilipinas, KSMIP. Binuo namin siya, mga kababayan, kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas para malabanan natin yung fake news. Yang logo, mga kababayan, nag-design yan si Architect Riz Maravillas, yung aking anak. Di ba? Kasing ganda yung logo ng bagong Pilipinas. Ayan po yung aming mga kasama po sa grupo. Kalahati lang yung nandiyan dyan sa picture. 26 members po kami all throughout the country. And kami po yung pinakamalaki na samahan ng mga media influencers sa buong Pilipinas. Ayan po. Maraming salamat po sa invitation ng Bagong Pilipinas. Opisina po yan ng Bagong Pilipinas. Na-invite po kami. Ayos? Kasama niya, lagi mo niya Mr. Maravillas, kasama si Mrs. mo. May channel din po siya, pati yung aking anak na si Queenie. Kasi po yung channel namin po, 6 po yung aming channel sa YouTube at Facebook. Siyempre, party-party. So yung objective namin po, para yung mga sources natin na mga information po, credible po siya. Reliable sources po, from the horse's mouth, ika nga. Galing mismo sa ating Pangulo, galing mismo sa Presidential Communications Office, in other agencies of the government. Hindi yung mga kung ano-anong marites po, na ang objective manira ng ating gobyerno. So kung gusto ninyo ng mga reliable news and information, dito po kayo po makinig sa amin sa aming grupo, kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. Yan po. Ayos. Ayos na niya, Mr. Maravillas. So ito yung balita, mga kababayan. The appointed son has appointed. Daddy's appointed. Kala ko niya, Mr. Maravillas. Mali pala, no? Daddy's appointed son has appointed the another disappointed. Disappointed former president. Kasi lagi man pong disappointed. Inappoint po siya bilang administrator ng mga kayamanan at kaharian ng si proclaimed appointed son, si Pastor Gibbs. Siya na yung bagong hari. Yung dating hari ng Pilipinas, dating Pangulo, di ba, ang kanya, ang equivalent, mga kababayan yan sa isang karian, presidente. So dating hari, siya na ngayon ang pinaniwalaan. Kasi sa karian ni Gibbs, doon sa Davao, at iba pang mga properties, mga kababayan, sa Pilipinas, pati siguro sa ibang bansa, di ba may mga properties din sa sa ibang bansa si Pastor Gibbs kasi napakayaman. Si Diggs na po yung administrator kasi tinutugis na po si Gibbs. Yan ang sabi rito, with US closing in on Kibuloy, Rodi Duterte named administrator of Kingdom of Jesus Christ Properties. Talaga niya, Mr. Maravillas, magbarkada sila. BFF po, forever. Best friend forever. Parehas po yung pagkatao nila. Parehas mabagsik. Parehas habulin po. Parehas sinahabol. Si Maudig sinahabol ng ICC. Si Pacquiao po inahabol din po ng Amerika, ng CIA, ng FBI, pati ng Senado at Kongreso kasi kinontem po. Pero Mr. Maravillas, dinefend ng mga senador. Marami po na mga defenders yung dating, hindi yung dati pala, yung appointed son. Ayan po, yung mga defenders ng alleged rapist, sabi rito, senators defend alleged rapist
Di ba niya, Mr. Maravillas, 4 yan, kasama si JB Ercito. Biglang umatras po si JB. Sabi rito sa balita, President Rodrigo Duterte has been named as the Administrator of Properties of Kingdom of Jesus Christ on the heels of California's judge's order to unseal the arrest warrants against embattled religious leader Apollo Kibuloy. Duterte's appointment was announced Friday by Sunshine Media Network Incorporated. Ngayon lang po, yung KOJC's media arm po. The self-proclaimed appointed son of God is the former president's spiritual advisor. No other details about Duterte's new role is available as of posting time. Kibuloy founded KOJC and is considered as SMNI's honorary chairman, though his name does not appear in recent corporate document as an officer. Kaya nga po, yung Kongreso ay gusto siyang paharapin. Sinubbe na po siya ng Kongreso sa investigation po sa SMNI, sa violations po ng franchise ng SMNI na binigay po ng Congress. Iayaw ni Kibuloy mag-attend, kaya po siya lalo na nasadlak sa problema. Yung sa Senado, alam na ninyo po, yung alleged sexual abuse and alleged human trafficking po. O ngayon, lumabas sa balita po na inunseal na ng US District Court yung arrest warrant laban po sa kanya. Kaya pa siguro na si Kibuloy, inappoint na po si Maudigs bilang administrator ng kanyang kayamanan. So sabi dyan, in an order dated March 1, 2024, Central District of California Judge Terry Hatter Jr. ordered the unsealing of the arrest warrants issued against Kibuloy and his co-accused for sex trafficking, fraud, and bulk cash smuggling charges. Matindi po yung kinakaharap na mga kaso ni Pacquiao, pero niya Mr. Maravillas, todo tanggol yung mga senador. Isabi po ni mamaya na ibigay ko sa inyo yung mga sinabi ng mga senador. The move might be the prelude for the United States government to start extradition proceedings for Kibuloy, American lawyer Lara Gregory told GMA News. The embattled religious leader is one of the Federal Bureau of Investigation's wanted list. Is on the Federal Bureau of Investigation's wanted list. Kibuloy has gone into hiding after the Senate and House of Representatives issued subpoenas requiring him to attend the respective hearings on the allegations against him. He claimed that the U.S. government is working with the Marcos administration to have him assassinated. Yan yung mga aligasyon ni Pacquiao. Gusto daw siyang ipatumba at nakikipagsabuatan pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first couple, pati si Martin Romualdez dinamay na. What? You see? Ito yung mga knight in shining armor ni Pastor Gibbs. Sabi sa report ng Impact Leadership, Senators defend alleged rapist. Kasama niya si Super Ate Mr. Maravillas. Kasama po si Super Ate. Sabi niya noon, lungkot na lungkot daw siya. Sabi dito, gusto natin bigyan siya ng pagkakataon. Higit sa lahat, ang pagkakaintindi ko, meron na rin mga kaso na pinila sa korte. Kaya't siguro huminahon tayo at huwag naman natin inaapi yung tao. Sabi po ni Super Ate, Senator Amy Marcos. Wala man pong nangaapi kay Senator Amy, kay Pastor Kibuloy. Sabi nga ng kapatid po niyo, sagutin na lang kaya niya yung mga aligasyon sa kanya, laban sa kanya. Ipaliwanag niya yung sarili niya doon sa Senado. Kasi unang-una, ang investigasyon, in-initiate po ng Committee on Women and Human Rights na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros. May mandato doon si May mandato doon yung kasama mong senadora
may obligasyon siya. Alam na alam mo yan kasi kapwa mo senador. Tsaka sabi ng inyong ading, di pag naipaliwanag niya yung sarili niya, di tapos na. Di ba? Kaysa ito, nagtatago siya. Siyempre yung nagtatago, hinahanap. Nagtatago, kaya wanted siya. Para hindi siya ma-wanted, kailangan isurrender niya yung kanyang sarili sa ating mga authorities. May punto naman si Rizal. At may punto din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. We have to submit to authorities. Pag hindi, di ano yun? Wala nang magre-respeto sa ating mga authorities. Sabi naman po ni Robin Padilla, para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito? He deserved para sa mga mata ko na ang isang taong tingin ko na bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, ganitong klase papayagan kong maiskandalo. Teka muna. Iba man po ang kaso na kinakaharap ni wala mang kinalaman doon sa issue ng NPA. Issue ng reklamo ng mga alleged victims niya. Malayo man po, Senator Robin Padilla, ang iyong sinasabi. May nagreklamo laban sa kanya. Di sagutin lang niya. Ganun lang yon. Tulad ng nangyari sa inyo po, may kaso kayo na illegal possession of firearms. Di ba nakulong po kayo? Anong ginawa ninyo? Di ba sumurrender kayo? At nagpakulong kayo? So ganun lang. Ngayon, okay na kayo. Kasi napardon kayo, naging number 1 senator pa. Ganun lang naman ang buhay dito sa mundo. Pag hindi mo hinarap yung asunto, paano makiklear yung iyong pangalan? Kung alimbawa si Pastor Gibbs, walang kasalanan tulad ng inyong paniwala. Di ba? Importante dumaan sa tamang proseso, just like Laila de Lima. Dumaan sa proseso, nakulong ngayon, nakalabas na. Si Jimmy, ganun din. Si Jingoy Estrada, ganun din. May kaso pa pala, si Jingoy. Pero nakalabas siya. Si Bong Revilla, ganun din. Pati nga si Enrile. So lahat dumaan sa proseso, kahit nga yung Pangulong Bongbong Marcos, yung Marcos family, di ba, napakaraming kaso, hinarap nila po. Fair and square. So yun ang tamang proseso. Mali yung mga advice ninyo eh. Sabi naman ni Cynthia Villar, kaibigan ko si Pastor Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala sa case niyan. Diyan sa case na yan. Kilala ko siya personally. Ang nakakahiya naman na ako, ipapahuli ko siya. Diyos ko, you don't do that to a friend. Iyon sa inyo po, personal niyo yun. Paano naman po yung nagrereklamo, 'di ba? Sa inyo kasi personal na relasyon ninyo yung tinitingnan ninyo. Senador kayo eh. Akala ko ba pag ganon, hindi dapat natin ginagamit yung ating personal na relasyon sa isang tao para hindi makamit ng ibang tao din yung hustisya na kanilang hinihiling. Dapat hands off na lang po kayo. Di ba? Halatang-halata na politika po yung political preservation po and personal interest po yung inyo pong yung inyong sinasabi. But anyway, with your position po, mapapaisip siyempre yung mga mamamayang Filipino kung anong uri kayo ng mga tagapaglingkod nila. Di ba? So, ganun po yon mga kababayan. Bala na kayo. O ngayon, sabi natin, yung nasusulat sa Bible sa Daniel 5, nagmamanifest na po mga kababayan dito sa case ni Pacquiao. Sabi nga, mene mene tekel o farsin. God has counted the days. Your kingdom will end. Tinimbangkaan niya, ngunit kulang, so that your kingdom is being taken from you. Madaling sabi, talagang dapat hindi tayo nagmamalabis pa sa ating kapwa.
Kasi pag nagmamalabis po tayo sa ating kapwa, darating ang araw, kakalusin po tayo. Ganon ang moral lesson nito, mga kababayan. Diyan niya, Mr. Maravillas, kumusta yung ating First Lady, Imelda Romualdez Marcos, dating First Lady Imelda? Ito po siya. Medyo mabuti na daw yung pakiramdam ng ating Pangulo, sabi ng dating First Lady, sabi ng ating Pangulo. Nagka-pneumonia kasi po. Tapos may kausap din po ako na hindi ko lang pwedeng i-mention sa inyo, i-quote kung sino siya. Isang mataas na opisyal po ng ating gobyerno, kausap namin ni Mrs. kahapon. Maraming salamat po pala, Madam, for the lunch. Ang sarap pala ng Ilocano food. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng kinain naming Ilocano food. Napakasarap pala. Ayun, tinanong ko sa kanya kung kumusta yung kalagayan ng First Lady, former First Lady Imelda Marcos. Sabi niya, naka-recover na niya, Mr. Maravillas. So yan po, napakaganda pa rin ng ating First Lady. So sabi diyan, Ferdinand Marcos Jr., President Ferdinand Marcos Jr. said his mother, former First Lady Imelda Marcos, is feeling much better after being hospitalized for slight pneumonia and fever. So, yun po, mga kababayan, para yung mga Marcos loyalist at lahat ng nagmamahal sa dating First Lady ay huwag mag-alala. Ayos pa. Ayun man lang po for now, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.